Sa isa pong Senate press conference, kinumpirma ng White House crypto advisor na si Bo Hines na may aktwal ng ginagawang paghahanda ang gobyerno ng US para magkaroon ng tinatawag po nilang Bitcoin Reserve. Oo, tama po ang narinig ninyo. Gusto ng gobyerno ng isa sa pinaka makapangyarihang bansa sa mundo na magkaroon po ng sariling Bitcoin Reserve, parang gold reserve pero sa modernong panahon. At yan ay digital at saka decentralized. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit po ito big deal? At higit po sa lahat ay ano po kaya ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng Bitcoin Reserve para sa gobyerno ng Amerika. Ang isang Bitcoin Reserve ay parang digital na kayamanan na ipon ng gobyerno. Ayan, katulad po ng pag-iipon nila ng ginto or gold sa kanilang mga vault. Ang Bitcoin Reserve ay layuning magkaroon po ng sapat na halaga ng Bitcoin na maaari pong gamitin bilang national asset. Maaring para po sa seguridad ng ekonomiya, hedge laban sa inflation o maging bahagi ng financial strategy ng kanilang bansa. Ayon po kay Ginoong Bo Hines, kahit maraming regulasyon sa crypto ang kasalukuyang pinag-aawayan sa Kongreso, patuloy pa rin ang kanilang tahimik na trabaho para buuin ang infrastruktura na kakailanganin para sa reserve na ito. Sa madaling salita, kahit hindi ito ang highlight ng press conference, sinigurado ni Ginoong Bo Hines na buhay at active pa rin ang kanilang plano para dito. Ngayon ay paano nga ba nagsimula ang ideya ng US Bitcoin Reserve? Yan, bumalik po tayo ng konti sa nakalipas. Noong nangangampanya pa lamang si Pangulong Donald Trump, isa na sa mga pinupuntiryan niyang layunin sa kanyang crypto agenda ay ang pagkakaroon ng isang strategic Bitcoin Reserve para sa Amerika. May una po siyang executive order noon para gumawa ng reserve na may halo ring ibang altcoins. Pero maraming hindi po natuwa mula po sa crypto industry hanggang sa mga botante. Kaya ni-reserve po ang plano. Ngayon si Ginoong Bo Hines na mismo ang nagsabing tapos na raw ang initial accounting ng mga Bitcoin na hawak ng ilang federal institutions. Ibig pong sabihin, alam na nila kung ilang Bitcoin ang meron sila. At dahil dito, pwede na po silang magsimula sa aktwal na pagbuo ng reserve. Ngayon ay bakit po budget neutral ang kanilang approach? Ayan, isa sa mga pinaka-importanting punto ng press conference ay nang sabihin ni Ginoong Bo Hines na gusto nilang gawin ito sa budget neutral na paraan. Ibig pong sabihin ay hindi sila kukuha ng dagdag na pondo mula sa taxpayers para bumili ng Bitcoin. Sa halip ay maghahanap po sila ng creative na paraan para makapag-ipon ng Bitcoin. Posibleng sa pamamagitan ito ng paggamit ng mga natitirang government assets, strategic swaps, partnerships o institutional mechanisms. Ito po ay malaking bagay dahil kung ang gobyerno ng Amerika mismo ay nagkaka-interes sa pag-iipon ng Bitcoin, malamang ay nakita nila ito bilang isang mahalagang asset para sa kinabukasan. Ngayon ay bakit hindi ito naging sentro ng press conference? Tulad po ng nabanggit kanina, hindi po talaga Bitcoin Reserve ang highlight ng Senate press conference na ito. Mas pinagtutuunan nila ng pansin ang iba't ibang panukalang batas tulad po ng Genius Act at iba pang regulasyon na may kinalaman sa crypto market. Ayon sa balita ay may ilang matitinding labanan sa Kongreso tungkol sa mga regulasyon. Ang pro-crypto faction ng US Congress ay kailangang gumastos ng maraming oras, resources at political capital para ipaglaban ang magandang regulasyon para sa crypto. Kaya kahit importanteng project ang Bitcoin Reserve,
hindi muna ito inuuna sa mga public discussion. Pero sa mga tulad nating nagmamatsyag, sapat na ang balitang ito para maintindihang may nangyayari pa rin sa likod ng mga pader ng gobyerno. Ngayon ay paano naman ito ikunumpara sa ginawa ng mga private companies at states sa US? Hindi lang pala gobyerno ng US ang gumagawa ng Bitcoin Reserve. Marami pong mga private corporations tulad po ng MicroStrategy at mga state governments sa Amerika ang unti-unti nang nag-iipon ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang long-term asset strategy. Pero kung ang federal na gobyerno ay magkakaroon ng sariling reserve, ibig sabihin nito ay isang level up. Yan, isang level up na pagkilala ito sa kahalagahan ni Bitcoin bilang digital gold o store of value. Ito rin ay sinyales na nagiging bahagi itong si Bitcoin ng national level finance. Hindi na po siya basta-bastang speculative asset lamang. Ngayon ay kailan naman po ang kailan po inaasahang magaganap ang full implementation ng Bitcoin Reserve ng US? Sa ngayon ay wala pa ring malinaw na petsa kung kailan talaga magsisimula o matatapos ang Bitcoin Reserve ng gobyerno ng US. Ayon po kay Ginoong Hines, wala pang eksaktong timeline. Pero ang mahalaga, nakalatag na ang plano at sinimulan na po nila ang groundwork. Ika nga niya, "We believe it's in the best interest of the United States to acquire as much as we can get." Ibig sabihin ay gusto talaga nilang makakuha ng maraming Bitcoin hanggat maaari. Kung kailan ito tuluyang kailan naman ito maisa sa katuparan? Yan, ang kasagutan po dyan ay walang kasiguraduhan. Pero isang bagay po ang malinaw, tuloy-tuloy lamang ang galaw. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, ito po ang pinaka-importanting tanong para sa atin bilang mga Pinoy. Ano kaya ang posibleng maging epekto nito sa atin? Una, ang pagkumpirma ng US Bitcoin Reserve ay nagdadagdag po ito ng kumpiyansa sa market. Kung ang gobyerno ng US mismo ay nagtitiwala kay Bitcoin bilang isang strategic asset, siguradong lalaki pa ang demand para dito. Kapag tumaas ang demand at limitado ang supply, natural lang na tumaas din ang presyo. Kaya kung holder ka ni Bitcoin ngayon, malamang ay makikinabang ka sa long-term price appreciation. Pangalawa, nakikita natin na ang trend ay patungo sa institutional adoption. Kung US na ang gumagalaw, susunod na rin ang iba pang bansa. Posibleng gumaya po ang ibang bansa sa ideya ng Bitcoin Reserve. Pwede itong magsimula ng domino effect. At pangatlo, mas magiging safe sa paningin ng masa itong si Bitcoin. Kapag na-normalize na ang paggamit nito sa gobyerno, mas madali na rin itong tanggapin sa iba't ibang sektor. Para sa mga Pinoy traders, maaaring dumami po ang opportunity sa global market at ma-improve ang liquidity ng Bitcoin kahit dito sa mga local exchanges. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ito po ay isa sa mga pinaka-critical na development sa mundo ng crypto ngayong taon. Hindi man ito headline sa maraming media outlet, pero ang impormasyon na ito ay may malalim na epekto sa global financial landscape. Ang gobyerno po ng Amerika na nag-iipon ng Bitcoin ay isa itong patunay na hindi na basta-basta mawawala sa eksena itong si Bitcoin. Hindi na po siya speculative bubble lamang. Isa na po siyang tinatanggap na asset ng gobyerno ng isang superpower. Kaya para sa atin dito sa Pilipinas, dapat ay maging mas mapanuri po tayo sa galaw ng gobyerno ng ibang bansa pagdating sa crypto. Dahil ang mga desisyong ito ay maaring may ripple effect sa ating local market. Kaya kung isa ka pong investor or trader, ito na ang panahon para mas maging proactive. Aralin po natin si Bitcoin. Intindihin po natin ang galaw ng mga institution dahil kung hindi ka sasabay, baka maiwan ka
ng panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.